Tunay na kapakabuti ng Diyos. Praise God. Allow me, mga kapatid, to thank the Lord today. Ang ganda ng ating inawit, napakabuti ng Diyos. Praise God. Pasalamatan ko lang ang Diyos namin lahat tayo ngayon. Dahil po, ang aking pamangkin, si Dudong Antonio Putistas Caballero, anak po ni Ate Mila, mag-donate ng sasakyan sa amin. At ibibigay niya! Ibibigay na niya po ngayon! Pupuntahan po namin ngayon isang adventure. Palakpakan ng Panginoon. Rito at aking kapatid. Ate Mila, halika. Lisa, aking kapatid namin to. Praise the mighty name of the Lord. Tawagin ko ang mga kapatid ko na to, mga kapatid. Dito sa harapan. At kasama si Joshua. Hindi lang makapunta si Antonio Putistas Caballero dito, kundi ang kanyang ina ang representative. Ito ang aking mga kapatid. Ito ang aking anak. Ito ang birthday niya, si Pastor Enrico Lamajik. Salamat manang. Nag-iisang anak niya po, si Antonio Putistas Caballero. Bagamat po, aminin namin, isa siyang half Muslim. Half Muslim. Hallelujah. Praise God. Praise Subalit, God. ang puso niya Purihin ay ang mataas Panginoon. pa sa Islam at Kristiyano. Palakpakan na ang Panginoon. Hallelujah. Salamat manang sa binigay na donate ni Antonio Putistas Caballero at birthday po ni Pastor kayo. Amen. Donate Pastor po ni namin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat Tingnan po. natin mamaya. Hallelujah. Praise God. Nakabidyo tayo ngayon. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong kagandang loob. Bless niyo po, Panginoon Lord, si Manang Mila, ang kanyang Panginoon anak, magbigay ng adventure sa iyo, si Dudong Caballero po, Panginoon Lord. Bless, Panginoon Lord, itong Panginoon kapatid, Panginoon, may wife po sila kaunga, Panginoon si Lisa. Bless rin po, Panginoon, birthday celebrate anak namin, Panginoon si Joshua kaunga, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon. Bless my wife, bless ang bawat isa, Panginoon. By the power of the Holy Ghost, Panginoon. By the power of the Holy Spirit, Panginoon, Lord. Bring healing, bring revival, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, pagkapala si Chikling Tumapaw, sa kaligtasan ng Amelia Caballero, si Dudong Caballero, si Grace Abo, si Angelo, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa ganda loob. Purihin ka, labalating ka po, Panginoon. You are the source of everything. The source of blessing, the source of life. In Jesus' name. Lahat po sa'yo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat na, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. At salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa inyo pong pagsuporta. Salamat po sa atin pong kapatid na magbibigay po ng sasakyan para po sa gawain ng Panginoon, para po ma-service po sa gawain ng Panginoon. Praise God. Glory to God. Hallelujah. At ang nakaraan, nagbigay siya po ng jeep. Hindi ako nakalagay ng jeep dyan. Ang jeep na yun ay sa kanya rin yun, binigay rin. Kaya lang, ang problema ay hindi po marehistro kasi wala pang ang paglabas ng kanyang prangkisa. Salamat sa Panginoon. Ito ang ibigay. Kompleto na restro. Wala pong problema. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen and amen. Praise God. So, salamat sa Panginoon. At ang Diyos ay makapangyarihan at nagbigay po ng mga biyaya pagkapala.
Praise the Lord. At dadako po tayo sa mensahe ng Panginoon. At sino po ang may mga prayer request bago tayo magpatuloy po sa Panginoon? Mayroon bang prayer request dyan? Kung wala na po, tayo po ay magpatuloy po sa Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay Gospel of the Kingdom of God. Everybody say, Gospel of the Kingdom of God. Mahalaga po ang gospel ng kaharian ng Diyos para po tayo maligtas. Kailangan natin ang gospel ng kaharian ng Diyos para po tayong makapasok kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin matanggap ang gospel ng Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan, now after that, John was put into prison. Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Verse 15, and saying, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Yan po ang mensahe ng salita ng Panginoon. Pagkabasa tayo po ay manalangin sa tanghaling ito. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, bless nyo po, Panginoon, ang iyong mga salita. Bless nyo po ang giver po, Panginoon, liberal spirit at cheerfully giver po. Bless nyo po ang bawat isa na narito. Bless nyo po, Panginoon, ang mga gumaganap ng prayer warrior, gumaganap ng prayer and fasting ng Bernis, ganun rin ang overnight. Salamat po, Panginoon, na gumanap ang iyong biyaya pagpapala. Ikaw may bigay ng pagpapala at biyaya sapagat ikaw nagsabi po, Panginoon, Lord, you are diligently rewarded to them that seek thee. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, lulod sa pangalan, lahat na dila magkopisal sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Aming kung tinatalian gawa ng demonyo ng Diablo, tinatalian namin ang gawa ng Diablo, ang demonyo man sa lugar nito. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, tapon sa impyerno, huwag na magagambala, huwag na mabalik sa pangalan mo, Panginoon. Let your deliverance, let your healing, let your miracle, use everyone, Panginoon, their hands, their mouth, their lips. Oh, hallelujah! Na magpupuris sa iyo, magbigay ng karangalan sa iyo, magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Ama, sa pangalan mo po, Panginoon. In Jesus' name, bless the servant, Panginoon, in Jesus' name. Let your Shekinah glory dwell upon this place. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa lilim. Salamat po, Panginoon, sa biyaya. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala sa sakyan ni pagkaloob ng iyong anak po, Panginoon, na hinipong po, Panginoon. Si Brother Dudong, Panginoon, Kabaliro, Panginoon, anak ni Manamila, salamat po, Panginoon, sa iyong kagandang loob. Bless you bawat isa, Panginoon, in Jesus' name. Lahat mo sabi, thank you, Jesus! Sabi clap my hand, Lord, amen! Hallelujah, 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 hallelujah. Kamayan natin ang ating katabi, sabi natin, Gospel of the Kingdom of God. Ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos. Okay, makaupo tayo. Ang sabi sa banal na kasulatan, ngayon, na si Juan ay nakulong, ang Panginoong Hesus ay pumunta sa Galilea, nangangaral na ang kaharian ng Diyos. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At sinabi niya, ang panahon ay maganap at ang kaharian ng Diyos ay darating. Magsisisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ano ba ang Ebanghelyo? The Gospel. The Gospel is glad tiding. Ang Gospel ay tumutukoy sa glad tiding, masayang Ebanghelyo. Ang maraming Ebanghelyo sa mundong ito, balita, patayan, digmaan, rape, nakawan, kaguluhan, rebelde, at mayroon pong mga kamatayan, ngunit ang magandang Ebanghelyo na ating pong dapat matutungayan na ang Ebanghelyo na si Kristo ay namatay, nailibing, at nabuhay na maguli. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah! Ayon sa 1 Corinthians chapter 15, siya namatay, nailibing, at nabuhay na maguli. At ang Ebanghelyo at siya'y darating.
At siya'y darating muli. Siya'y darating. Kaya sinabi sa Titus chapter 2 verse 13, Titus chapter 2 verse 13, looking of the blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior Jesus Christ. Wala nang ibang darating, wala nang ibang magliligtas sa atin, walang iba si Jesus Christ na langilang Diyos at tagapagligtas. Hallelujah! 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 Ang mga nais na tumanggap sa Panginoon, kaya kailangan natin tatanggapin na natin ang kaligtasan habang hindi pa nakasirado. Habang salvation was open, the door was open, kailangan samantalay natin sapagkat kapag na-close na ang kaligtasan, hindi na tayo makapasok. Kagaya ni Arko ni Noah. Noong sinirado ng Diyos ang Arko ni Noah, hindi na sila makapasok ay katok sila dahil umuulan nandiyan ang baha. Ang kaligtasan ay darating. At nandito na ang kaligtasan. At darating ang Panginoon para iligtas tayo sa dilubyo. Iligtas tayo sa kapigatian. Iligtas tayo sa kamatayan. Iligtas tayo sa sakuna. Sapagkat siya ay nangako, iligtas niya tayo sa puot at galit niya. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Hindi na tayo inalaga sa puot niya at galit niya at tukom niya, kundi sa pagliligtas sa mga tumanggap sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Ang tumanggap sa Kanya, binigyan niya karapatan maging anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12, to them that believe Him, give Him a power to become the sons of God. Purihin ang Panginoon, maging anak ay ng Diyos. Maging anak ay ng Diyos. Kaya, yan ang pribileyo natin. Ano ba tayo? Lupa tayo. Alikabok lamang tayo. Ayon po sa Genesis 2:7, God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Hinubog ng Panginoon ang tao mula sa alikabok, at ang alikabok ay naging tao, nung hininga niya, naging buhay na tao. The breath of life. Kaya ang ating breath, ang ating hininga, yan po ay bigay ng Diyos. Salamat. Sabi mo, salamat sa Panginoon sa hininga. Salamat po, hallelujah, sa breath of life. At salamat sa Kanya, mga salita na ating narinig. Yan ang ating kaligtasan. Dahil ang salita ng Panginoon ay pawang Espiritu at pawang buhay. Sabi sa John chapter 6 verse 23, the Spirit quickeneth, the flesh profiteth nothing, but the words that I speak unto us, it is a spirit and it is life. Ang mga salita na sinasalita sa atin, binibigkas sa atin, pinakinggan natin ay pawang Espiritu at pawang buhay. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ang kaharian ng Diyos, kailangan ay makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin matanggap ang kaharian ng Diyos. Sa Lumang Tipan, in Daniel chapter 2, verse 44, and in the days of those kings shall the God of heaven set up a kingdom. Ang mga araw ng mga hari at ang Diyos ng kalangitan ay maglagay at magtatag ng kaharian, which shall never be destroyed. Magtatag, maglagay ng kaharian na ang kaharian ay hindi masisira. And the kingdom shall not be left to other people. Hindi maiwan kanino mang tao, hindi masisira ng kanino mang tao, but it shall break in pieces and consume this kingdom, and it shall stand forever. Ang mga kaharian na iwanan ng tao ay masisira, madudurog, at masusunog ang mga kaharian ng mga tao sa sanglibutan, ngunit ang kaharian ng Diyos manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Kaya nakita mo, ang kaharian tinayo ng tao, yun po ang statwa na tinayo ni Nebuchadnezzar at sambahin ng mga tao. Pagtunog ng trompeta, sambahin nila. Kapag hindi nila sambahin, sila ay tapon sa horno.
Kaya nung hindi nagsamba si Shadrach, Meshach, at Abednego, itinapon sa horno, ngunit ang Diyos ay kasama nila. Hallelujah! Hindi sila nasunog, hindi nasunog ang damit, hindi nasunog ang balat, dahil kasama nila ang Panginoon. Kaya, nakikita mo yan na wawasakin ang kaharian ng mga tao sa mundong ito. Gusto ni Satanas magkaroon ng isang gobyerno lang, isang reliyon, at isang presidente, at mangyayari yan. There will be one world, one government, and one religion. One president. At siya gusto niya maging presidente ng hari, si Satanas, ng Antichrist. Ngunit, masisira yan. Ang sabi dyan, masisira yan dahil darating ang Panginoon. He will destroy the kingdom of people. He will destroy the kingdom of Satan. He will destroy the kingdom of Antichrist. Kapag darating ang ating Panginoon, walang mga magsisira, kundi ang Panginoon lamang. Ang system ngayon, patungo na tayo po sa gusto ni Satanas na magtatag sa kanya ng kingdom. Kaya nga mga tao ngayon, parang nagtatag ng kaharian. Kaharian ni Tarpulano, ni Nunyan, ganyan, marami pong mga kaharian. May tatag sila ng sariling reunion nila. Sa Hindu, marami palang Diyos rin. 330 million na mga Diyos. Pero ang mga Diyos na yun, ay daig ng Diyos na may lalaki sa lupa, dahil ang Diyos ang may lalaki sa lahat ng mga bagay. He is the creator of everything. Without Him, there was anything made that was made. Sabi po sa John chapter 1, verse 3, kung wala siya, walang nilalang. Ang Panginoon ay malalang sa lahat ng mga bagay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya ang kaharian na ito ay mawasak. At ang Panginoon magtatag ng kanyang kaharian sa millennium pagdating ng Panginoon. In Ephesians chapter 1, verse 21 to 20 to 23, far above all principality, sa itaas sa lahat mga pamunuan, ang power, kapangyarihan, ang might, at ang kalakasan, ang dominion, ang pamunuan, and every name that is name, ang bawat pangalan na pangalan, not only in this world, hindi lamang sa mundong ito, but also that which is to come. Ang pangalan na itinatag ng Panginoon, pangalan na darating, ay ang pangalan ng Panginoon. Si Satanas magtatag ng pangalan. Kaya tatakan niya ang tao ng 666 para nandyan ang pangalan sa kanila at kukontrolin ang tao. Ngunit kailangan natin matanggap ang pangalan ng Panginoon, na siya, si Jesus Christ, siyang doon, ngayon at magpakailanman. He's the same yesterday, today, and forever. In Hebrews chapter 13, verse 8, He's the same yesterday, today, and forever. Siya noon, sa ngayon, at magpakailanman. At siyang makapangyarihan Diyos na darating. Ayon po sa Revelation chapter 1, verse 8, He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which is and which was to come, the Almighty God. Darating ang Panginoon. Kaya si Satanas, magtatag ng kaharian. Kaya, darating ang araw, wala na mga presidente, si Satanas na ang presidente, Antichrist. At tatanggapin ng mga Hudyo, hindi nila tinanggap si Jesus Christ ng mga Hudyo. Ngunit, kapag darating si Antichrist, tatanggapin nila. Dahil nakahula yan. Dahil sinabi sa John chapter 5, verse 43, I am come in my Father's name, but you will not accept me. But other come in my name, you will accept it. Naparito ako sa aking pangalan ng aking Ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Ngunit, kung ibang mapaparito ay tatanggapin. Yan po, nakahula na tatanggapin ng mga Hudyo si Antichrist, na siya ang kanilang Mesiyas. Ngunit, alam natin, pansamantala lang kung mayroon pong bida, mangunguna ang kontrabida. Ngunit ang kontrabida hindi magtatagal. Ang Panginoon ay darating upang iligtas na tayo. Kaya habang pa may bukas pa kaligtasan, kailangan tanggapin natin ang kaharian ng Diyos. Tanggapin natin ang ebanghelyo ng Panginoon na siya naman ay nailibing at nabuhay na maguli. At siya ay darating ang pagtatag ng kingdom in 1,000 years. Ang sabi sa verse 22, and had put all things under His feet.
ilalaga niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga paa, and give him to be the head over all things to the church. Siya ang magiging puno sa lahat ng iglesia. Lahat ng mga iglesia sa mundong ito, lahat man ng mga bagay sa mundong ito, siya ang magiging puno at magiging mangasiwa sa atin, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Ang iglesia ng Panginoon na binili na kanyang banal na dugo, yan po ang pupunuin niya. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 28, take heed therefore to make you overserved by the Holy Ghost. Tayo ay nangangasiwaan sa pamagitan ng Espiritu Santo to feed the flock of God which purchased His own blood. Ang Diyos ang bumili sa atin ng kanyang banal na dugo. Ang Diyos pa may dugo nung siya'y nagkatawang tao. Nagkaroon ng dugo ang Diyos nung siya ay nagkatawang tao para matubos tayo sa ating kasalanan. Dahil sabi sa Hebrews chapter 9 verse 2, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Without shedding of the blood, there is no remission of sin. Kailangan natin ang blood of sacrifice, ang dugo ng Panginoon, na ang dugo na makapagbigay ng kaligtasan, kapangyarihan, tagumpay at kagalingan. Kaya ang kaharian na yon, ang hig na yon, sa kapanahon ni Nebuchadnezzar, yun po ang head of gold, which is the Babylonian Empire. Ito ang breast na yon, ito ang dibdib at ang kamay, symbolize ito sa kapanahon ng paghahari ng Medo Persia. At yung sa tiyan, simbolo po natalo ang Medo Persia ng Grecian Empire. At ang paa, nagsimula po ng katugunan na symbolize na yun ang Rome. At ang Rome, di ba dalawang paa na ang Rome ay na-divide yan sa dalawang kingdom. At ang kaharian na yun, namamayagpag ang Rome, namamayagpag sa buong daigdig na ng Vatican. Pinahawakan niya ang lahat ng mga pamunuan ng Vatican. Ngunit, bababa ang bato mula sa Panginoon. Destroy niya. Sisirain niya ang kaharian ng mundong ito. At kailangan maghari ang Panginoon. Yan ang Ebanghelyo. Darating at maghari ang Panginoon. Ang mga kingdom ng mundong ito ay masisira. At ang Panginoon ay magtatag ng kingdom ng 1,000 taon na maghari siya ng puno ng kapayapaan. Wala nang kaguluhan. Wala nang patayan. Kundi loob ay kapayapaan. Naghanap ka ng kapayapaan. Si Jesus Christ lang ang magkaroon ng kapayapaan. Marami nag-aaral gusto ng kapayapaan. Yun ang ayusan. Hanggang kung hindi maghari si Jesus Christ, ay nandun pa rin ang kaguluhan. Bakit nandun ang kaguluhan? Dahil nandyan Satanas. Nandyan Satanas. Para mawala ang kaguluhan, si Satanas ay gagapusin. Ayon po sa Revelation chapter 20, the devil, si Satan, will be cast into the bottomless pit to be chained 1,000 years. Itapon sa kilalim ng hukay at sa kanaduhan tatalian doon sa 1,000 taon. Kaya maghahari ang Panginoon 1,000 taon. Maghahari ng mga banal at tayo maghahari. Hallelujah sa mundong ito. Hallelujah! Hallelujah! Kasama tayo sa Panginoon. At ang maghahari dito ay ang mga banal na glorified body na yun. Anong glorified body? Wala nang kamatayan. Wala nang kamatayan, wala nang kamatayan. Glorified body ka na nga eh. Maluwalhating katawan. Kaya nga, ang ating kawan, babaguhin ito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 50, no flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Sa verse 51, for we shall be changed. The mortal will change to mortality. The corruptible will change to incorruptible, and we will be changed. Babaguhin ito.
Kaya, i-rapture tayo ng Panginoon. Kukunin niya bago, hallelujah, tayo, hallelujah, maghari, kukunin tayo ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay magpadala rito na hukom sa mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Hukom na hindi tumanggap sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Habang may pagkataon, tanggapin natin ang Panginoon, ang kaligtasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang reliyon natin, hindi po nakapagliligtas. Dahil kung maligtas na tayo ng ating reliyon, hindi na dapat tumubos ang Panginoon sa ating kasalanan. Hindi na dapat siya mabayuboy sa cross. Hindi na dapat siya magbubo ng kanyang dugo. Dahil ang reliyon natin hindi nakapagliligtas. Isa Hindu, ang kanilang reliyon ng Diyos doon, ilang Diyos-Diyusan nila pala doon, ay 330 million. 330 million Diyos-Diyusan. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Iligtas tayo. Hallelujah. Ng isang Diyos na walang ibang Diyos na magligtas sa atin. Hallelujah. Hear Israel, the Lord our God, He is one Lord. Isang Diyos, isang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakparan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Nakita ko anak ko. Si Bridel, praise God. God bless. I acknowledge your presence. Narito po ang hallelujah na kinasal ko. Amen. Puri ng Panginoon. Palakparan ng Panginoon. Ha? Si Lotlot, nandito. Ano puri ng Panginoon? Ha? Nandito pala. Praise God. Ang kapatid niya, salamat sa Panginoon. Darating na tayo. Alam niyo po, ang Panginoon, bago siyang maghukom, kaya nakailang iligtas niya muna ang kanyang mga anak. Alam mo, hindi po tayo makarating sa kanyang paanan kung hindi tayo papalapitin ng Panginoon. Dahil sinabi sa John chapter 6 verse 44, no one can come unto me except he will draw unto him. Hindi po tayo makarating po sa Kanya kung hindi niya tayo papalapitin sa Kanya. Kaya nga, yan ang grasya ng Panginoon. Bakit tayo ay nakabalik sa Panginoon? Dahil sinabi sa Romans chapter 2 verse 4, despise not the riches and the forbearance and the long suffering and the goodness of God, lead it into repentance. Huwag mong hamakin ang kabutihan ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos, ang kanyang pagpahinuhod, ang kanyang kagandang loob na yan nagdulot sa atin ng pagsisisi. Ibig sabihin, ang kabutihan ng Diyos, ang kagandang loob ng Diyos, ang kanyang awa, yan ang paraan na tayo nakabalik sa Kanya. Hallelujah! Upang matanggap natin ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kailangan magbalik loob tayo sa Kanya. Tanggapin natin dahil the Lord is, hallelujah, is at hand to be filled us by the Holy Spirit. To be, hallelujah, reign with Him. Kaya ang ating mga naranasan sa mundong ito, naging kabahagi po tayo sa Kanyang kahirapan. Dahil sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we will suffer with Him, we shall reign with Him. If we will deny Him, He will deny us. Sa Tagalog pa, kung kasama tayo sa Kanyang kahirapan, tayo maghari kasama sa 1,000 taon. Maghari po tayo sa 1,000 taon. Kung naghihirap ka ngayon, kasama ka sa hirapan ni Kristo. Ngunit kapag tanggihan mo siya, tatanggihan rin tayo niya. So, salamat po sa Panginoon na narito po kayo at hangad po ng Panginoon ay maliligtas po tayo. Huwag nating kalimutan tatawagan ng Panginoon dahil pangako ng Panginoon. Hallelujah. Sa Jeremiah, sa Isaiah chapter, hallelujah, 55 verse 5, call upon Him while He's near. Seek with the Lord, He will be found. Hanapin mo siya habang matagpuan mo. Hanapin mo siya, tatawagan mo habang nakarinig siya sa iyo. Kaya nga salamat sa Panginoon. Hallelujah! Pinakinggan niya ang mga taong na lumalapit sa Kanya, na naglohon na magbalik loob sa Kanya. Kaya, hangad po ng Panginoon na ituwid natin ang ating pamumuhay habang may pagkataon pa. Ituwid natin. Dahil kapag hindi natin ituwid ang ating buhay sa mundong ito, hindi po tayo maligtas. Paano may tuwid?
pagsisihan natin ang kasalanan. Kaya ang ating teksto kanina, repent ye, for the kingdom of God is at hand. Kung hindi tayo magsisisi, mapahamak tayo. Sa Luke chapter 13, verse 3 and 5, ang sabi niya, Luke chapter 13, verse 3 and 5, ang sabi niya, except ye repent, ye shall all likewise perish. I tell you na, except ye repent, ye shall all likewise perish. Kapag hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, tayo mapapahamak, tayo mamatay sa ating mga kasalanan. Kaya, hallelujah, habang pagkataon pa, inayahan tayo ng Panginoon. Hallelujah, the kingdom of God is at hand. We must repent our sin. Hallelujah. Dami-dami ang mga tao nais maligtas, ngunit hindi sila maligtas kung hindi sila magsisisi, kung hindi magbagong buhay. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verse 21, 22, 23, pansinin natin, ang sabi niya, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat ang tumatawag sa aking Panginoon, makapasok sa karya ng langit, the kingdom. Hindi lahat. Ibig sabihin, sa Hudyo, tumatawag sila ng Diyos. Sa Amerika, tumawag sa Diyos. Sa Saudi, tumatawag rin. Pero salamat sa Panginoon, nagkaroon ng conference doon. May nagpunta doon ang ating po superintendent, si Pastor Cesar Pistanyo, dahil nagkaroon ng conference, first time in the history, nagkaroon ng conference sa Saudi, puri ng Panginoon. Dahil nagbukas na ang kaligtasan sa kanila, dahil tinanggap nila ang Panginoon. Kaya, alam niyo po, ang nakapropesya, tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Sino? Mga Pilipino. Kaya doon po sa Saudi, maraming Pilipino. Sa Amerika, mga Pilipino. Sa Indonesia, sa China. Yan sa iba't ibang bansa. Dahil nagkalat ang mga Pilipino. Dahil gagamitin pala ng Panginoon tayo. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya, paano tayo makapasok sa karya ng Diyos? Ang gumagawa ng kalooban ng Ama na sa langit. Gumagawa ng kalooban ng Ama na sa langit. Tanungin natin ang ating sarili, ginagawa ba natin ang kalooban ng ating Ama na sa langit? Ano ba ang kalooban ng Ama na sa langit? Ito ang mga salita niya. Kaya nasabi sa John 14, verse 14 and 15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Whatsoever ask in my name, I will do it. Gagawin ko kung hingi kayo sa aking pangalan, sa pangalan ni Jesus Christ. Ngunit kung manalangin tayo, kailangan natin sumunod sa kanyang mga alituntunin. Kailangan natin noong nakaraan linggo, complete obedience. Ngayon po, ang sabi sa verse dito, many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? But ang sabi ng Panginoon, then I will profess unto them, I will never know you, depart from me, ye that do it works iniquity, ang gumagawa ng katampalasanan. Sino sinabihan niya ito na hindi lahat ang tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon? Ang lahat po ng mga reliyon. Born again ka man, Pentecostal ka man, Jehovah ka man, Judaism ka man, Hinduism ka man, lahat. Hindi lahat. Ang gumaganap lang ng kalooban ng Ama sa langit, makapasok ka rin ng Diyos. Kaya habang may pagkataon pa, sundin natin ang kalooban ng ating Ama na sa langit. Anong kalooban ng ating Ama sa langit? Ang mga salita niya sa banal na kasulatan, the 66 books and the Bible, from Genesis to Revelation, yun ang kalooban ng Ama na sa langit. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil mapalad ang bumabasa ang inig sa salita ng Panginoon dahil darating na. Sabi niya sa Revelation 1:3, blessed is he that readeth and hears the words of prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Darating na ang panahon. Ang mga panahon ng kaguluhan, yan ang hula ng Panginoon. Ang digmaan, yan mga panahon ng hula ng Panginoon. Ang lindol. Alam niyo po, nagkaroon ng lindol doon, sabi doon sa sa school doon sa
doon sa Bautista o sa Pilmar. Pero salamat sa Panginoon, hindi natin naramdaman dito dahil mayroon na lalangin dito sa Tumana. Hallelujah! Hallelujah! Mayroon na lalangin. Nagkaroon ng linggo sa Bisaya, nagkaroon ng linggo sa Mindanao. Salamat sa Panginoon. Kinatakot tayo sa Tumana daw, lilindulin. Bilang salamat sa Panginoon. Mayroon na lalangin, at inigtas tayo ng Panginoon. Dahil ang arian ng Diyos ay sa mga manampalataya na mag-aari ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, sa aking pangalan ay mayroong kababalaghan. Ngunit, hindi lahat ang gumawa ng kababalaghan sa kanyang pangalan, nagpapalay sa demonyo, ay makapasok sa karin ng Diyos. So, hindi garantiya, hindi batayan, na may milagro sila, may milagro tayo, ay makapasok at tayo sa karin ng Diyos. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na sa langit. Hallelujah. Tanungin mo ito yung sarili. Gumaganap ka ba ng kalooban ng Ama na sa langit? Sumusunod ka ba sa kalooban ng Ama na sa langit? Kailangan sundin natin. Hallelujah! 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 Mahal ang Panginoon lahat. Anong uri ka man, mamatay tao ka man, LGBT ka man, ano ka man, magdanakawan, ulisan ka man, dati ka man pusakal. Mahal ang Panginoon kung tayo ay sumunod sa kalooban nating Ama sa langit. Magbagong buhay. Hallelujah! Ay magbagong buhay tayo habang may panahon pa. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan na magbago sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah! Ngunit ang hindi nagbabagong buhay, hindi tatanggapin ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Marami po nalalangin, hindi pala kilala ng Panginoon. Para sinasabi ko, kilala mo Presidente, kilala mo ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Nakakalungkot, kilala mo ang Diyos, ngunit hindi ka kilala niya. Kilala mo Presidente, ngunit hindi ka kilala ng Presidente. Kinakailangan, kilalanin natin ang Diyos, kinakailangan, kikilala niya tayo. Hallelujah! Kilalanin niya tayo na tayo anak niya na mabait, masunurin, matapat, loyal sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Mabait, matapat, at masunurin sa Kanya. Ang hahanapin ng Panginoon. Mabait, matapat, masunurin sa Kanya. Si Satanas binagsak sa mundo dahil hindi matapat, hindi mabait, hindi masunurin. Kaya, dahil sa kanyang kayabangan. Kaya nung overnight, sabi ko, kaya po ng Diyos na pagpapalait tayo. Pero kung pagpapalait tayo ng Diyos, ng milyon at bilyon na pagpapala, ang tanong, nandyan ka pa ba sa presensya ng Diyos? Nandyan ka pa paglilingkod sa Diyos o wala ka na? Dahil, doon ka na nagliwaliw sa kayamanan mo sa mundong ibabaw ito. Kinakailangan may pera man, walang pera man. Anumang kalagayan natin sa buhay, manatili po tayo sa kalooban ng Ama sa langit. Lumatali tayo, nanatili tayo sa pagsamba sa Panginoon, nanatili tayo maging mababait, maging kawaran, maging matapat. Hallelujah! Nagsamba sa ating Panginoon na siya lang ating ilawayway, siya lang ating nawalatin, wala nang iba. Hallelujah! Sapagkat sinabi niya, if He will be lifted up on the earth, I will draw all men unto me. Siya ang dapat ay i-lift up. Sabi po sa John chapter 12 verse 32. John chapter 12 verse 32. If He will be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kaya kung tayo pagpapalain ng Panginoon, walang itataas kundi ang Panginoon. At sabi sa Luke chapter 4 verse 48. Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin. Because He hath anointed me to preach the gospel to the poor, upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga maamo, mga mahirap. He hath sent me to heal the brokenhearted. Pinadala niya ako pagalingin ang mga nasaktan ng loob. To preach deliverance to the captive, ipangaral ang kalayaan sa mga naalipin, and recovering the sight of the blind,
upang ang mga bulag ay makita, to set up liberty to them that are bruised, upang mapapalaya ang mga may sugatan, and to preach the acceptable year of the Lord, ang ipangaral ang katanggap-tanggap ng taon ng Panginoon. Ang taon ng katanggap niya, darating na ang Panginoon upang bibigyan niya tayo ng gantimpala. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, makinig kayo. The Spirit of God will be poured out to everyone. Kung naglaganap ang baha sa iba't ibang lugar, di ba narinig niyo maraming baha? Nagbaha dito sa Tumana, nagbaha sa Mindanao, nagbaha roon sa Cebu. Kahit nga sa Middle East, bumaha. Alam niyo po ang tanda ng baha? Tanda ibubuhos ng Panginoon ng kanyang Espiritu Santo. Hallelujah! Ang mga hindi nakatanggap ng Espiritu Santo, ibuhos niya ang kanyang Espiritu Santo. Dahil sabi sa John chapter 2, verse 8, I will pour out my Spirit upon all flesh. Kaya the Spirit of the Lord is upon us. Ang purpose ng Espiritu Santo na ipagkaloob sa atin upang ipangaral natin ang Ebanghelyo na magpagaling. Ang mga nasaktan ay atin pong aalawin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ang mga naalipin, papalayain ng Panginoon. Ang mga bulag, makita. Ang mga may sakit, pagagalingin ng Panginoon. Hello? Sabihin mo, ako gagamitin ng Panginoon. Ikaw ay gagamitin ng Panginoon. At puspusin ka ng Espiritu ng Panginoon. Kapag pinuspus ka ng Espiritu ng Panginoon, God will use you. Sabihin mo, gagamitin ako ng Panginoon. Na magpagaling. Nagpapalaya sa mga naalipin. Na manalungkot ay aliwin ng Panginoon. Sa huling kapanahonan, God will use every people that are obedient, that are faithful and loyal po sa Kanya. Gagamitin ka ng Panginoon. Ang tanong, magpagamit ka ba sa Kanya? Saan ka magpagamit? Sa Diablo kay Jesus Christ. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng Lord, I want to be your instrument. Lord, I want to be a vessel. Hallelujah, a righteous vessel. Hallelujah, sanctified vessel. Dahil ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if any man poured himself with this, must be a vessel of honor, sanctified to the master's use. Kung sa nais mo, nagagamitin ka ng Panginoon, kailangan ma-pure ka. Ma-purified ka, malinis ka, ma-sanctified ka, magpabanal ka sa Panginoon. At gagamitin ka ng Panginoon, sisidlang banal, sisidlang marangal, sisidlang mabuti, sisidlang kaya-aya sa Panginoon. Hallelujah! In the master's use. At gagamitin ka ng Panginoon. Sabi, Lord, magpagamit ako sa iyo, Panginoon. Mag-akay ng kaluluwa, mangaral mo iyong mga salita. Hallelujah! Hallelujah! Huwag natin sabihin na, saan ako mangaral kapag mayaman ako, kapag nakatapos na ako. Huwag natin antayin. Today is the day of salvation. Today, hallelujah, is the day to work, redeeming the time, for the days are evil. Don't wait for tomorrow. Do what you can do for today. Don't wait for tomorrow. Huwag mong gagawin asa ka na lang. Gagawin mo habang may panahon ka pa, habang may pagkataon ka pa, habang malakas ka pa, habang, hallelujah, malaya po tayo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Nagpapasalamat ako'y admired ako. Praise God. Pinapupurihan ko ang mga nag-akay ng mga kaluluwa. Praise God sa pangalan ng Panginoon. Si Paul, bago lang siya pinag-akay ng kaluluwa. Ng mga nag-akay ng kaluluwa. Alam niyo po, kapag nangarap ka, God will use you, God will admire you, and God will use you, and God will perform miracle into your life. God will perform miracle into our life, into your life. If you are available to be used by God. Kung ikaw ay nakahanda ka gagamitin ng Panginoon. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sabi na salamat po, Panginoon. I am the one to be used by God. Ako, Panginoon, gagamitin mo. Sabi mo, Panginoon, available ako, Panginoon. Hallelujah, preach the gospel of the kingdom of God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Available ka ba? O saan ka na? Wala ka ng pag-asa na available. O ikay ubod-ubod na. Malapit ka ng hingalo, wala nang pag-asa na yan. Habang malakas ka pa, magpagamit ka sa Panginoon.
Hallelujah. Kaya sinabi sa Ecclesiastes chapter 12, remember thy creators in the days of thy youth, while the evil come not, when the years draw nigh, when you say, I have no pleasure in them. Hindi ka na magagalak, hindi ka na siyahan. Kasi ugod-ugod ka na. Masisiya ka bang ugod-ugod ka na? Nakahiga ka na lang, kabang bedridden? Wala na. Salamat sa Panginoon, nakaupo ka ngayon. Kapagpuri ka sa Panginoon. Hallelujah, paranganan mo ang Panginoon. Hallelujah! Sabi mo, Lord, I will preach the gospel. Fill me with the Holy Ghost. Use me. Use my hands, my tongue, my lips, my heart, my mind. Panginoon, puri ng Panginoon, puri ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kaya nga, in Luke chapter 17, verse 21, ang sabi ng Panginoon, neither shall they say, lo here o lo there. Mas sinabi natin, o nandito o nariyan. Ang sabi ng Panginoon, for behold, the kingdom of God is within you. Saan ang karya ng Diyos? Nasa atin. Kapag napuspos ka na ng Holy Ghost, ang karya ng Diyos nasa iyo na! Hallelujah! Namakalo ka na! Nagpagaling! Napapalaya sa mga naalipin! Hallelujah! Yan ang purpose ng Panginoon. Yun, layunin ng Panginoon na puspos po tayo ng Espiritu Santo para ipang-aral natin ang karya ng Diyos sa kanila. Ikaw ay pinagarian ng Diyos. Ako'y pinagarian ng Diyos. Ano ba ang karya ng Diyos? In Romans chapter 14, verse 17 said, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Sabi mo, ang karya ng Diyos, hindi pagkain, hindi inumin, hindi kasiyahan sa mundong ito, kundi kagalakan, kapayapaan sa Espiritu Santo ng Diyos. Kapag mayroon kang Espiritu Santo, may kapayapaan ka. Sabi mo, may kapayapaan ka ba? Dahil nandiyan ang Espiritu Santo ng Diyos. May kapayapaan ba tayo? Kapag wala kang kapayapaan, walang Espiritu Santo sa iyo. Kailangan natin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kapag wala kang Espiritu Santo ng Diyos, wala kang kapayapaan. Kapag wala kang Espiritu Santo, walang kaharian sa iyo. Sino kahari sa iyo? Si Diablo, si Satanas. Kaya gusto po ng Panginoon mag-hari sa atin si Jesus Christ, hindi si Satanas. Hallelujah! Kaya nga, in Luke chapter 18, verse 29, sinabi niya ang 30, he said unto them, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake. For the kingdom of God's sake. Verse 30, sabi niya, ye shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting. Ang kaharian ng Diyos ay huwag tayong magpaharang. Kung ang tatay mo, nanay mo, mga anak mo, asawa mo, ay hindi maglingkod sa Panginoon, hindi kayo maglingkod. Ayaw na ni mother ko maglingkod, ayaw ko na rin magsamba. Ayaw na maglingkod mga anak ko, ayaw ko na rin magsamba. Kawawa kang nilalang. Kaya, kung ayaw nila maglingkod, sabihin mo ako maglingkod sa Panginoon. Hallelujah, maglingkod sa Panginoon. Dahil sa karya ng Diyos, hallelujah, maglingkod ako sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoon, ang nakahandang iwanan lahat yan. God will give us a manifold blessing. Manifold, ibig sabihin, marami. Ang mga magulang ng Panginoon, ang mga kapatid ng Panginoon, ang mga anak ng Panginoon, ang sumusunod sa kalooban ng Ama natin sa langit. Kapag sumunod tayo sa kalooban natin sa langit, pamilya tayo ng Panginoon. We are the family of God that are worshiping Him and obeying and faithful about the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo, maging matapat ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maging matapat ako sa iyo, Panginoon. Ang hanapin ng pagdating niya, hindi ang billion mo. Billion hindi libo, billion. Alam niyo, bubus ng Panginoon sa huling kapanahonan, hindi lang milyon, billion. Bibili. Nakapupisiya po.
para po magpagamit po tayo sa Panginoon. Ngunit kapag bibigyan ka na po ng bilyon, hindi lang milyon-bilyon, dahil para po maabot natin ang bilyon ng mga kaluluwa. Ilang bilyon ang tao sa buong mundo? 9 bilyon. Kaya kinakailangan gagamitin itong bilyon na pera na ito. Dami ng mga pera na sabi nakatago sa lalim ng hukay o sa maliit na maasayan na sa mga yungib. Ano kayamanan na yan? Ang kayamanan, kinakailangan gagamitin po sa kapangyarihan ng Diyos sa kaluwalhatian niya na maabot natin sila. Hallelujah! Kinakailangan mapamasayan natin sila. Ang walang pera, bigyan sila ng pera. Ang walang makain, papakainin. Ang walang bahay, bigyan ng bahay ng pain. Ang walang damit, bibigyan ng pain ng damit. Ang walang pag-asa, bibigyan ng pag-asa ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang pinagmulala lahat. Sabi niya sa Hagay 2:8, ginto at pilak ay pag-aari ko. Sa verse 9, sabi niya, Hagay chapter 2, verse 8 and 9, sabi niya, silver and gold is mine. Sa verse 9, sabi niya, the glory of this little house is greater from the former. Ang kapangyarihan ng una ay mahigit pa ang kapangyarihan na darating. Kung may kapangyarihan sila ng mga apostol, si Moses, mga si Elijah, ang kapangyarihan, higit pa sabi ng Panginoon. Nakapropesya yan. Kaya nga huwag mo sabihin na, wala kang magawa, babae lang ako. Sa ibang turo babae, manahimik lang, mga lalaki lang magsalita. Sinabi ba ng Panginoon, manahimik lang kayo, hindi kayo magsalita mga babae? Ang sabi ng Panginoon, ang silent na tinutuko yun, submission to the authority, na magpasakop ka, huwag kang mangunguna, pero may kalayaan ka magsalita. Dahil sabi po, sa Galatia chapter 3, there is no barrier. Wala nang barrier. Jew or Greek, no bond or free, if we are one in Christ Jesus, we are Abraham's seed. Kaya kung tayo ay nabautisman kay Kristo Jesus, tayo ay may kalayaan na magsalita, na makakasalita ng Panginoon, ng mag-hallelujah, magsangyaw na mabuting balita sa Panginoon, mangaral ng salita ng Panginoon sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Kaya, ano yung pangaralan? Sabi sa John chapter 3, verse 3, 4 and 5, sabi na iba, bagong reliyon naman yan. Bagong reliyon naman yan. Ang sabi ng Panginoon, malibang ka ipanganak muli, ay hindi ka makakita. Sabi niya, Panginoon, paano makapasok ako? Panginoon, matanda na ako. Papasok ako sa tiyan ng ina mo, mga panganak muli. Sabi ng Panginoon, malibang ka ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makapasok sa karya ng Diyos. Kailangan po ikaw at ako may ipanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Ang tanong, may ipanganak ka na ba? Sa tubig at sa Espiritu. Kapag ipinanganak ka na sa tubig, yan ang kapanganak ka sa tubig ay sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang ating kasalanan, para mahugasan ang ating kasalanan, para malinis ang ating budhi. Ang sabi po sa banal na kasulatan, sa 1 Peter chapter 3, verse 20, paglilinis ng budhi, ang tubig na yun na nagbautismo sa atin. Ngayon po, hindi lamang nalinis tayo, kinakailangan ang the resurrection of Jesus Christ, matanggap ang Espiritu Santo. Yun ang pagtanggap ng kapanganakan sa Espiritu, ang pagtanggap ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi na pinangalan kanina, the Spirit of the Lord is upon me. Kapag natanggap mo ang Espiritu Santo, magpagaling ka, magpapalaya ka sa mga naalipin, mapapalaya sa mga naalipin ng bisyo, sa droga, sa alak, sa anumang pagkatao ng mundong ito. Papalayain ka ng Panginoon kung ano uri ka. Kaya walang makapaghukom sa atin. Ang Diyos lamang magbagong buhay sa atin. Huwag ka maghukom sa ating kapwa. Ang Diyos ay magbagong buhay sa atin. Ang pagbagong buhay, matagpaan lamang sa Espiritu Santo ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Sabi na, hallelujah! Kaya makapasok. Kapag hindi ka pa nakatanggap ng Espiritu Santo, kapanganakan sa Espiritu. Alam niyo po bakit? Kapag ang puso natin, ang puso mo ay may alta pressure pa. Ang puso mo ay mainitin ang ulo. Mainitin ang iyong puso.
magagalitin ang puso mo. Hindi nagpapatawad ang puso mo. Sakit ang puso mo. Magdarambong ka, mayabang ang puso mo. Mahinanakitin, baka sarili ang puso mo. Mayabang. Kailangan ay magpakumaba tayo. Ang puso mo na mapagsinungaling, mapagbara, mapag-alipusta, mapangbuli, yan ang gawa ni Satanas. Kailangan mo ang puso mo magpakumbaba sa Panginoon. Hallelujah, gagamitin tayo ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Yan ang kapanganakan sa Espiritu. Kapag maglilingkod tayo sa Panginoon, akala mo, ay simple-simple lang. May trabaho talaga yan. Kinakailan trabaho, kinakailan determinado ka, kinakailan maging stable ka sa Panginoon. In Acts chapter 14 verse dito, pansinin mo sa Acts chapter 14 verse dito, confirming the souls of the disciple, upang patatagin ang mga kaluluwa ng mga alagad, maging matatag, kumpirmado ka, maging matibay ang iyong kaluluwa, kung ano, exhorting them to continue in the faith. Palalahan natin sila, patibayan natin ang kanilang kaluluwa sa kanilang pananampalataya ng patuloy. That we must, through much tribulation, na kung saan sa maraming tribulasyon, maraming kapigatian, enter into the kingdom of God. Bago po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, confirming them to continue their faith. At ano sabi dyan? Through much tribulation. Ano bang tribulation? Kapigatian. Anong kapigatian? Mga kahirapan. Kuminsan, aawayin ka ng asawa mo. Kuminsan, aawayin ka ng mga anak mo. Kapigatian yan. Aawayin ka yung kapitbahay mo. Aawayin ka ng amo mo. Aawayin ka ng kaibigan mo. Ng mahal mo sa buhay. Yan ang mga kapigatian. Kuminsan wala kang pera. Kuminsan uusigin ka. Kapigatian yan. Papagbawalan ka. Kapigatian yan. Pero maging matatag tayo. Sabi maging matatag tayo. Magpatuloy sa pananampalataya. Dahil darating na ang kaharian ng Diyos, maghari ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya kung minsan, hindi mo lahat po, hindi lahat na masaya. May kalungkutan. Alam niyo po, kapag lagi kang masaya, naghahanap ka rin ng kalungkutan. Oo. Kung may kalungkutan, may kasiyahan. Kaya nasabi namin, in everything, there is a season. Sa lahat ng mga bagay, may panahon. Sinabi ko sa Ecclesiastes chapter 3, may panahon. Kaya, ngayon, kung magmasaya ka ngayon, panahon mo magmasaya. Pero baka kapalit mo kasayahan mo, kalungkutan naman. Kung nalulungkot ka ngayon, may kapalit na yan. Kaginhawahan naman ang kasiyahan. Purihin natin ang Panginoon. Kailan? Napakaganda, napakabuti ng Panginoon. Sabi niya, He created everything is beautiful. Nilalang ng pera na mga beautiful. Kaya huwag sabihin mo pangit ka. Sabihin mo maganda ka. Palakpakan na ng Panginoon. Hallelujah. He created everything is beautiful. Kaya nga sabi mo pangit ka, sa patingin mo lang. Di ba? Kaya kailangan magpatuloy tayo sa Panginoon. Kaya, sinabi po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20 at 21, for the kingdom of God is not in word, but in power. Ang kaharian ng Diyos hindi lamang salita, kundi may kapangyarihan. Alam niyo po, this last day, ang mga tao ngayon ayaw na, sawa na. Ang mga tao ngayon sawa na sa mga tsatsat, sa mga salita na walang nakikita. Hindi ka ba nasasawa? Ang tao nasasawa talaga. Ngunit,
ang nais po ng Panginoon sa Galatia, chapter 6, verse 9. Be not weary in well-doing. In due season, you shall reap. If we faint not, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag tayo magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Dahil kung tayo hindi magsasawa, gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Sa kalabalaya, sa kiyaya tayo. Lord God. Yan po. Kaya, kahit marami po mga Kristiyano na nalangin, batingaw para alingaw-ngaw. Ngawa ka. Parang, in Jesus' name. Hindi pa rin ang gabago. In Jesus' name. Nandun pa rin sakit, nandun pa rin ang kanyang kabertuduhan at kasamaan. Walang power. Bakit walang power? Kasi hindi gumaganap. Hindi sumusunod. Alam niyo po, lalayas ang demonyo kapag tayo ay magpasakop sa Panginoon. Saan babasa yan? In James chapter 4, verse 7, ang sabi niya, and 8, submit to God. Hallelujah. Submit to God and resist the devil and he will flee from you. Magpasakop ka sa Diyos muna upang magpasakop sa tanas sa inyo. Ang sabi niya, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands so you sinner and purify your heart. So, kailangan lalapit tayo sa Diyos kapag siya lalapit sa atin, purihin ang Panginoon. At magkaroon ka ng kapangyarihan kapag lalapit ka sa Diyos. The kingdom of God is not in word but in power. Ibig sabihin, gagamitin mo tayo ng Panginoon. Sabi mo, I will receive power. Tatanggapin ko kapangyarihan. I need power, Lord. Anong power? Hindi power ng kilikili power, ha? Mahihilo ang yung kapwa. Kapangyarihan mula sa Diyos! Hallelujah, hallelujah! Kapangyarihan magpagaling. Kapangyarihan magbagong buhay. Kapangyarihan papalaya ka sa diablo. Papalaya ka sa satanas. Papalaya ka sa bisyo. Papalaya ka sa kasalanan. Papalaya ka sa pagkalipin. Sa katiwalian. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. That ye, what will you say? Sabi niyan, shall I come unto you with a rod or in love, but in the spirit of meekness? Darating ba ako sa inyo sa pamagitan may pamalo o may pag-ibig? Kundi darating ako sa inyo na mayroong espiritong meekness. Anong espiritong meekness? Kung may ebanghelyo ka ng Panginoon, mayroon pong meekness. Hindi nang bumulyaw. Hindi nag-aamok. Nandyan po ang meekness. Nandyan po ang gentleness. Nandyan po ang kaamuan. Nandyan ang kababaan ng loob. Nandyan ang kagandang loob. Nandyan ang kabaitan. Dahil nandyan ang Espiritu ng Panginoon na hindi lamang sa salita ikaw Kristiyano, born again ka, ngunit hindi nakita sa iyo si Kristo. Kailangan nandyan ang meekness. Nandyan ang bunga ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, ang bunga ng Espiritu ng Panginoon, ang bunga ng Espiritu ng Panginoon 9. In Galatians chapter 5, verse 22 at 23, sabi niya, the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance, and gentleness. Kaya gusto po ng Panginoon. Nandiyan ang bunga ng Espiritu ng Panginoon. Nandiyan ang meekness. Ang pag-ibig ng Panginoon. Nandiyan ang kabutihan. Nandiyan po ang kababaan ng loob. Hindi po. Subukan mo, kakausap mo, sagsigawan kayo. Sabihin mo, Panginoon ay mabuti. Ang Panginoon ay mabait. Sabi po sa Proverbs, chapter 22, verse 1. Ano yan? A grievous word stir up strife. But the words na mayroong meekness, magpapayapa, na galit. Kaya nga, ang grievous word, ibig sabihin, kalupitan, kasamaan, pangbubulyaw. Kaya, ang hangad po ng Panginoon, nakikita ang ebanghelyo ng Panginoon sa atin.
Hallelujah. Praise God. Ang Ebanghelyo ng Panginoon puno ng kapayapaan, puno ng meekness, puno ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon na mayroong pagbabagong buhay. Hallelujah! 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 So, huwag tayo masaktan na sinasabi nila, babasahin na natin ha. Kung nandyan kayo, huwag kayo masaktan dahil binabasa lang natin. Inaalalahan ko lang kayo. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10, sabi niya, "Know ye not the unrighteous shall not inherit the kingdom of God." Hindi niyo ba nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang mga hindi matuwid? Be not deceived, huwag kang magpalinlang. Neither fornicators, yung mga mapangalunya, nor idolaters, yung mga magsamba sa Diyos-Diyusan, nor adulterers, yung mga mapakiapid, nor effeminate, yung mga binabae o nilalaki. Binabae, nilalaki yan, effeminate, inutuko yan. Sa mga kapanahonan ngayon, yun ang mga LGBT. Mahal ng Panginoon. Tayo lahat. Kahit kayo, effeminate ka, LGBT ka, o lalaki, may babae. Nor abuser of themselves with mankind. Yung mga nag-abuso sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa-tao. Nor thieves, yung mga magnanakaw. Nor covetous, yung mga sakit. Nor drunkard, yung mga manglalasing. Nor rebeller, yung mga nagre-rebelde. Mga rebelde, mga nanunuya. Nor extortioner, yung mga mangdurugas. Dinudugas nila ang blood control. Yan, mandurugas yan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, ganyan tayo noon. Ganyan tayo noon. Sa verse 11, sabi niya, hindi natin ang dugtong lang sa verse 11. Ganyan tayo noon, sabi niya. We are like those, but we are justified. We are sanctified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of the Lord Jesus Christ. Ano makapagpapatuwid sa atin? Ano makapagpapabuti sa atin? Ang magpabanal sa atin? Ang pangalan ni Jesus Christ na hugasan tayo at ang kanyang Espiritu Santo. Hindi tayo mababago, hindi tayo maging ganap kung wala ang Panginoon Jesus. Hindi ka may tuwid kung wala ang Espiritu Santo ng Panginoon. Yan ang dugtong niya sa verse 11. Kailangan mo ang Espiritu ng Panginoon. Kailangan mo ang kapanganakan muli. Kailangan mo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Hindi kaharian ni Satanas, kundi kaharian ng Diyos! Na magbagong buhay tayo, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Praise God! Ang sabi po sa Revelation chapter 1 verse 5, from Jesus Christ, mula kay Jesus Christ, who is faithful witness na siyang matapat na patotoo, the first begotten of the dead, siya ang unang ipinanganak sa mga namatay na buhay, the prince of the kings of the earth, ang prinsipe ng kaharian sa mundo, unto him that love us, ay nagpamahal sa atin, and wash us from our sins in His own blood. Hinugasan niya tayo ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kaniyang banal na dugo. Sa verse 6, ang sabi niyan, and hath made us kings. Tayo gagawin niya mga hari. Ano po? Hindi ka lang ordinaryo, maging hari tayo. And priest, mga pari. Naghanap ka ng pari, magiging pari ka. And to God and His Father, maging pari tayo, maging hari tayo ng Panginoon. To Him be glory, dominion forever and ever. Mangyayari, maging hari, magiging pari sa 1,000 taon. Hallelujah. Na maghari tayo kasama ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. The kingdom of God is at hand. Maghari tayo kung tayo ay magbagong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.
In Revelation chapter 2, verse 25, he said, "But what this ye have already hold fast till I come." Ano ba ang iyo natatanggap? At siya ay tatanggapin mo. Ating panghawakan ang iyong natatanggap, ang ating natanggap na. Dahil siya ay darating. Ang sabi sa verse 26, "And he that overcometh," ang siyang nagwawagi, ang siyang nagtatagumpay, "and keep my works unto the end," ang nagpatuloy ng kanyang mga gawa mabuti. Keep it, my works unto the end. Nangingilin, gumaganap, gumagawa ng mabuti hanggang sa dulo ng kanyang buhay. "To him will I give power over the nations." Ibig sabihin, tayo ay maghari sa mga bansa. Dahil glorified body ka na. Hallelujah! Maghari ka sa mga bansa. Mga hari nga, mga pari. Gagamitin ka ng Panginoon. Kaya hindi ordinaryo po ang mga ipinanganak sa Diyos. Ay pinanganak sa Diyos na tumanggap ng kanyang kaharian. Mayroong kapangyarihan maghari sa mga bansa. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang sabi ng Panginoon sa Revelation 21 verse 4 and 5 and 6, "And God shall wipe away all our tears from their eyes." Mga luha natin ay papawiin na ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng mga iyak natin ngayon? Papalitan ng Panginoon, hindi ka nang iyak dahil papalitan ng Panginoon ng kagalakan. "And there shall be no more death," wala ng kamatayan. "Neither sorrow," wala ng kalungkutan. "Neither crying," wala ng mga pag-iyak. "Neither shall there be any more pain," wala ng kapaitan. "For the former things are passed away," ang mga bagay na ay lumipas na. "And he that sat upon the throne said," ang nakaupo sa trono, sabi niya, "Behold, I make all things new." Narito, babaguhin ko na ang lahat ng ito. Ang lahat ng mga bagay, babaguhin ko na. "And he said unto me, Write, for these words are true and faithful." Isulat mo dahil ang mga salita ito ay totoo at matapat. "And he said unto me, It is done." Ito yun, tapos na. "I am Alpha and Omega," ako at una at ang huli, the beginning and the end, ang pasimula at ang huli. "And I will give unto him," at bibigyan ko siya ng ano? "At in a thirst of the fountain of the water of freely." Ang mga nauhaw, papainumin ng bukal na tubig. Libre na bukal na tubig. Libre lang, walang bayad. Ibigay ng Panginoon. Hallelujah. Ibigay ng Panginoon ang libre po rin ng Panginoon. Hallelujah. Walang bayad. Ang tubig dito may bayad. Ang kurinti may bayad. Ang pagkain may bayad. Ngunit ang Panginoon, ililibre, ibigay ng Panginoon. Hallelujah. Doon po sa kanyang kaharian po rin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Panghuli po. Panghuli. Revelation 22, verse 11 and 12 and 13 and 14. "He that is unjust, let him be unjust still." Ang hindi matuwid, nagpatuloy sa hindi naging matuwid. "And which he is filthy, let him be filthy still." Ang mga marurumi, nagpakarumi pa rin. "And he that is righteous, let him be righteous still." Ang mga matuwid, magpatuwid. "And he that is holy, let him be holy still." Kung nais mo maging banal, magpakabanal ka na. Hello? Ibig sabihin, hindi pinipilit ng Panginoon. Ginagawa mo kasama, sige, gusto mo yan eh. Yan, hindi gusto mo eh. Gusto mo rin na papatulang ka ng Panginoon. Kaya gusto mo sa karumihan, sige, magpakarumi ka. Kung gusto na kasamaan, sige, magpakasama ka. Kung magpakabanal ka, sige, magpakabanal ka dahil gaganting kila kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! "Behold, I come quickly, narito darami ako, and my reward is with me." Ang gantimpala na sa akin na, "I will give every man according at his work." Bibigyan ko ang lahat ayon sa kanyang mga gawa.
Sabi niya sa verse 13, I am Alpha and Omega, ako ang una at ang huli, the beginning and the end, and the first and the last, ako ang una at ang huli. Sa verse 14, blessed are they that do His commandments. Mapalad ang gumaganap sa kanyang mga kautusan, that they may have right to the tree of life, upang mayroong karapatan mo tayo sa buhay na kahoy. Yan ang buhay na kahoy, ang tree of life. Punong kahoy nagbibigay buhay. And may enter in through the gates into the city. Makapasok tayo sa pintuan sa syudad na banal. Kaya, hinahanap nila ang tree of life dito, ang kahoy na buhay, na nagbibigay buhay, hindi na makita. Kapag tinanggap mo Jesus Christ, siya ang tree of life. Kung natanggap mo ang salita ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay. Wala ka nang hanapin pang ang buhay dito. Kay Jesus Christ lang matakbuhan. Kung hanapan mo kagalingan, kagalingan kay Jesus Christ. Kung hanapan mong himala, may kahimala kay Jesus Christ. Kung nais mong buhay na walang hanggan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung nais mo ng pagpapala, kay Jesus Christ mo matagpuan. Kaya wala ka nang hanapin. Lumapit tayo kay Jesus Christ. At siya nagsasabi, magsisisi na kayo na ang karya ng Diyos ay nariyan na at ay masail niya. Matanggap niya ng karya ng Diyos. Purihin natin Panginoon. Tayo lahat. Purihin ng Panginoon. Dahil lalapit po sa ating Panginoon. Sabi natin sa Panginoon, Lord, use me. Gagamitin mo ako, Panginoon, upang dadaluyan ng pagpapala. Dadaluyan ng kagalingan. Dadaluyan ng himala. Dadaluyan ng pagbabagong buhay. Dadaluyan na ikaw at ako gagamitin ng Panginoon na maraming kaluluwang maliligtas. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, here am I, Lord. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Narito ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Maghihimala ka sa aking kamay, sa aking mga mata, sa aking puso, sa aking isip, sa aking pagkatao ko, Panginoon. Puspusin mo ako, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo po, Panginoon. Hallelujah. The kingdom of God is within you if you will repent. Pagsisihan mo kasalanan, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Mahal sapat na ang mga mensahe na rinig niyo sa Panginoon. Hallelujah. Huwag kang magpaharap. Kung ang anak mo ay hindi naging mabait, huwag kang makaharang. Sabi mo dahil hindi naging mabait ang anak ko, hindi na ako maglingkod sa Panginoon, naging katitisuran siya. Huwag ka magpatisod sa anak mo. Kung ang asawa mo na hindi naging mabait, huwag ka magpatisod sa asawa mo. Kung ang amo mo hindi mabait, huwag ka magpatisod sa amo. Kung ang iyong leader ay hindi mabait, huwag ka magpatisod doon. Dahil ang ipinanganak sa Diyos, walang katitisuran. Kung hindi ka natitisod, ibig sabihin maging sakdal ka. Puspus ka ng Espiritu ng Panginoon. Sa 2 Peter chapter 1 verse 11, sabi niya, ang puspus ng Espiritu ng Panginoon hindi natitisod. Kung ikaw natitisod, wala ka pang Espiritu Santo. Kailangan mo ang Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Maging daluyan ng iyong pagpapala. Gamitin mo ako, Panginoon. Maging daluyan ng himala. Gamitin mo ako, Panginoon, magpagaling sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga pipi, sa mga bingi, sa mga alipin ng bisyo, sa mga droga, sa mga lasinggo, sa lahat ng mga pusakal, baguhin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Pagharian mo, Panginoon, ang iyong lingkod, ang iyong anak, ng iyong Santong Espiritu. Hallelujah! 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 Gamitin mo po, Panginoon, sa Pilomena. Gamitin mo po, Panginoon, Lord, Sister Asmin, filled with the Holy Ghost and fire. Jesus' name, Jesus' name. Gamitin mo po, Panginoon, kung kaluluwa nito, in the name of Jesus Christ. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy Ghost, gagamitin mo po si Padre Romel, Panginoon, na siya, hallelujah, puspusin ng iyong kapangyarihan ng Holy Ghost and fire. Hallelujah, let the Holy Ghost and fire filled in the name of Jesus. Let the Holy Ghost and fire. Let the Holy Ghost and fire. Hallelujah, fill everyone. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Filled with the Holy Ghost and fire. Filled with the Holy Ghost and fire. Filled with the Holy Ghost and fire. Si Brother, Panginoon, Lord Leo, puspusin mo, paggamitin mo maging mga ram, maging daluyan ng iyong pagpapala. Pagamitin mo, Panginoon, ang asawa pa, Panginoon. Tumimay baka, Panginoon, in the ministry. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Hallelujah. Si Brother Andy, gamitin mo, Panginoon, kanyang asawa, Panginoon. Sister Fanny, Panginoon. Sister, Panginoon, Minsan Lodario Dios, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dalahin ko po, Panginoon Lord. Hallelujah, Sister Brenda, Panginoon Lord. Gamitin mo po, Panginoon Lord. Hallelujah siya. In the name of Jesus. Gamitin mo po, Panginoon Lord. Hallelujah, si Brother po, Panginoon LG. In the name of Jesus. 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 Sa kapangyarihan mo salita in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Gamitin mo po, Panginoon Lord. Si Brother Raul, Panginoon Lord, Jesus' name. Gamitin mo kaluluwang ito, Panginoon Jesus' name, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon Lord, si Brother Esther, Panginoon Riaming. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Kaluluwang ito po, Panginoon Lord. Si Brother Charlie, Panginoon. Diyos, Panginoon. Hallelujah. Yosef, in the name of Jesus. Kasi si Tatay, Panginoon, Rapa, Diyos, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord, gamitin niyo po, Panginoon. Sister, Panginoon, Lord, hapas ni Rosario, in the name of Jesus. Ano kanya, mayroong kaibigan, mayroong kapitbahay, in Jesus' name, gamitin niyo po, Panginoon. In Jesus' name, filled with the Holy Ghost. Sister, Panginoon, Marisa, gamitin niyo po, in Jesus' name. Hallelujah! Lord, gamitin niyo po, Panginoon. Sinuto na rito sa po, gamitin mo. Baguhin mo siya. Filled with the Holy Ghost. Purify Him. Purify Him with the blood of Jesus. Ganun din po, Panginoon Lord. Hallelujah. Si Mario po, Panginoon. Purify Him.